In this video, we will talk about psychosocial development of Erik Erikson. Tandaan lamang natin, si Erik Erikson ay isang German-American psychologist. Now, ang focus ng teoring ito ay pag-develop ng personalidad ng isang tao at kung papaano niya matututunan ng social skills mula infant o pagkabata hanggang sa adulthood o pagtanda. Ito ay may 8 stages. Sa bawat stage na ito ay makararanas ng psychosocial crisis na maaaring makaaapekto, positibo man o negatibo, sa personality development ng isang tao. So ngayon, simplehan lang natin ang discussion, no? At wag na tayo masyadong maging technical sa mga terms na gagamitin natin. So let's begin with the infancy stage. Ang age ng bata dito ay magmumula sa 0 hanggang 1 taong gulang. Dito nagaganap ang trust versus mistrust, pagtitiwala o pagkawala ng tiwala ng isang sanggol. Halimbawa sa pagkain, magkakaroon lamang ng trust o pagtitiwala ang isang infant sa kanyang magulang o caregiver kapag consistent siyang pinapakain at sensitive siya sa food na isinusubo sa kanya. Kabaliktaran naman ito ang mistrust o pagkawala ng tiwala ng infant. Dito kapag ang magulang o caregiver ay inconsistent, pabaya, o di kaya ay insensitive sa food na pinapakain niya sa sanggol, dito maglilid ang pagkawala ng trust ng infant. Ngunit kapag ang stage na ito ay successful na naisagawa, maglilid ang tinatawag nating virtue of hope. Hope ibig sabihin pag-asa dahil nakaramdam ang infant dito ng pag-asa na trusted ang mga taong nasa paligid niya. Sunod ang early age mula 1 hanggang 3 taon. Dito naman umuusbong ang autonomy o kalayaan versus shame and doubt o kahihiyan at pagdududa ng isang bata sa kanyang sarili. Halimbawa, kapag ang bata ay ini-encourage natin to do something by his or her own way, kumbaga binibigyan natin ng bata ng kalayaan o independence, dito madedevelop ang kanyang confidence at kakayahang gawin ang bagay kahit na walang tulong ng iba. Subalit, kapag ang bata ay ino-over-control at kinikriticize negatively ng kanyang magulang o ng mga taong nasa paligid niya, dito magsisimula na ma-feel ng bata ang pagkahiya sa sarili at pagdududa sa ability. Ngayon, kapag successful ang stage na ito, magaganap dito ang virtue of will o desire o di kaya tinatawag nating nais ng isang bata kung sa Filipino. Pangatlo ang play stage mula 3 hanggang 6 na taon. Dito naman nagaganap ang initiative o paggawa ng bagay batay sa sarili niyang pag-iisip versus guilt o pagdududa ng bata sa kanyang sarili. Halimbawa sa gawaing bahay, kapag ang bata ay ini-encourage at sinusuportahan na gawin ang gawaing bahay, maglili dito sa pagkakaroon ng initiative. Subalit kapag dinidiscourage mo ang bata na gawin ang gawaing bahay independently, ito naman ay magre-resulta sa guilt o pagdududa ng bata sa kanyang kakayahan. However, kapag successful ang stage na ito, magbubunga ito ng virtue of purpose o kaalaman niya sa kanyang layunin sa buhay kung papaano niya gawin ang isang bagay through his or her initiative. Pang-apat ay ang tinatawag nating school age mula 7 hanggang 11 taon. Dito naman nagaganap ang industry o kakayahan sa isang bagay versus inferiority o walang kakayahan sa isang bagay. Halimbawa sa paaralan, kapag ang bata ay ini-encourage ng magulang at guro na i-develop ang kanyang kakayahan, makabubuo ng tinatawag na industry o competence. However, kapag ang bata ay nakareceive ng negative feedback plus hindi hinahayaang gawin ang kanyang skills, makararamdam ang bata ng tinatawag na inferiority o kahinaan sa kanyang kakayahan. Again, kapag successful ang stage na naganap dito, magkakaroon ng isang bata ng virtue of competence o kakayahang gawin ang isang bagay. Panglima, adolescent stage mula 12 hanggang 18 years old. Dito maglalaban sina identity or pagkakakilanlan versus role confusion o kalituhan sa gampanin. Halimbawa, kapag ang magulang ng isang adolescent ay binibigyang kalayaan ng anak to identify his or her interest, values o di kaya ay goals sa buhay na makatutulong sa kanilang pagkatao, ay mag-create ito ng tinatawag nating pag-alam sa kanyang identity. Samantala, kapag ang adolescent ay nakararanas ng restrictions mula sa kanilang magulang to explore something, this will lead sa tinatawag nating role confusion o kalituhan sa pag-identify ng kanilang purpose o landas sa buhay maging ang kanilang personal identity. Ngunit kapag ang stage na ito ay successful na naisagawa, magbubunga ng tinatawag nating virtue of fidelity. Ibig sabihin dito ng fidelity ay pagtanggap sa iba kahit mayroong ideological differences o pagkakaiba sa paniniwala. Pang-anim ay ang early adulthood mula 19 to 29 years old. Nagaganap dito ang intimacy o pagkakaroon ng close relationship with others
versus isolation or pag-iisa. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng mutual relationships with others, maglilid ito sa intimacy na sinasabi. Habang kapag ang isang tao naman ay nagkaroon ng struggle to form close relationship with others, magiging sanhi ito ng isolation ng isang tao o pag-iisa. Kapag successful naman na navigate ang stage na ito, magkakaroon ng virtue of love o pagmamahal sa ibang tao. Pangpito ay middle age mula 40 to 65 years old. Dito naglalaban sina generativity from the word generate o makagawa o makabuo ng mahahalagang kontribusyon sa mundo versus stagnation o pagiging unproductive. Halimbawa, kapag may nagawang magandang kontribusyon sa society natin, papasok ang generativity. Samantala, kapag unproductive ang tao sa kanyang buhay sa stage na ito, maglilit ito ng stagnation o pagiging stagnant. Kapag successful naman ang stage na ito, maglilit ito sa tinatawag nating virtue of care. Caring people, kumbaga. Last dito ang old stage mula 65 hanggang kamatayan. Dito nagbabangayan sina ego, integrity versus despair. Kapag na-fulfill mo ang tinatawag na meaning of life, katulad ng walang regret sa buhay, ay maaaring matamo mo ang tinatawag nating ego, integrity. Samantala, kung poor decision ka sa buhay, nagkaroon ng regret sa past o kinoconsider nila ang buhay nila as failure, ibig sabihin nito, ang tao dito ay despair or desperada. Subalit kapag successful ang stage na ito, maglilid ng wisdom o karunungan ng isang tao hinggil sa meaningful things na ginawa niya sa kanyang buhay. Hanggang dyan lamang po ang video natin. Sana may natutunan tayo sa araw na ito. Don't forget to follow. Maraming salamat.